Nagbabadyang maglandfall ang bagyong Emong sa La Union, Ilocos Sur o Ilocos Norte bukas. Dito sa Metro Manila, habagat na pinalalakas ng bagyo ang nagpapaulan kaya baha pa rin sa ilang lugar. Gaya sa Las Piñas na ang ilang residente, pabalik-balik na sa evacuation center. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Zapote, Las Piñas, si Mobile Journal JF Rivera. JF, kamusta ba ang panahon dyan? Pops J, may nararanasan tayo ngayong panakanakang ulan pero ngayon medyo malakas at medyo malakas din ang ulan na nararanasan dito. At dahil nga sa naging pagbaha, nasa ilalim ngayon ng state of calamity ang Las Piñas City. Walang humpay na buhos ng ulan, kaya ang resulta, pabalik-balik na pagbaha. Iyan ang sitwasyon sa ilang lugar dito sa Las Piñas. Kaya ang iba, mas minabuting manatili na muna sa evacuation sites. Dito sa Zapote Elementary School ang naging takbuhan ng mga apektadong residente ng Barangay Zapote. May ilang residente na halos magpabalik-balik na rito. May oras daw kasing bumababa naman ang level ng tubig. Isang pagkakataon para sa mga taga rito para bumalik sa kanilang tahanan. Gaya na lang ni Nanay Lucia. Ilang gabi na raw sila rito at nung nalaman na bahagyang humupa ang baha, dali-dali raw silang umuwi. Pero nung tumaas muli ang baha, agaran naman ang pagbalik nila. Tuhod pa po, hanggang hita pa rin po. Kahapon, medyo nag-subside ng konti. Pero ngayon, tumaas dahil sa lakas ng ulan kagabi. Yung kama namin basa na rin, nilagyan na lang namin doon, pinatung-patung na lang namin. Tapos yung Durabox, nilagyan namin sa itaas para hindi siya gumuho dito sa baba. Patong-patong lahat. Ang residenteng si June, bukod sa mga gamit, pati mga alagang hayop, sinama niya na sa paglikas. Nalikas ko itong mga ito dahil bigla ang lalim ng tubig. Kaso hirap sa magdala kasi ang dami nila eh. Paisa-isa, hakot talaga, sintiyaga. Kasi kawawa ng parte na rin ng pamilya ko mga ito eh. Hindi ako pwedeng iwan mo lang basta-basta. Kaya pinitigalan namin talagang dalhin dito. Pops J, sa ngayon meron na lamang 294 individuals with 95 families ang meron dito. Pero inaasahan pa nga nila na madadagdagan pa yan kapag tumaas ang tubig baha. Pops J? JF, mahirap mag-alsa balutan. Yung ibang residente, pabalik-balik na sa evacuation center. Ano raw madalas ang dinadala nila pabalik? Pops J, kanina sumilip tayo dito sa mga evacuation sites dito, na itong mga classroom. Ay bihira, yung mga dinadala nila, ikakaunti na lamang, gaya na nga itong mga damit, kumot, at yung pansapin dito sa sahig ng mga room at mga unan. Okay, JF, bakit daw pabalik-balik yung baha bukod sa malakas na pag-ulan? Pops J, kasi yung ibang kabahayan dito, ang kwento nila, ipababa ang posisyon. So, nagiging catch basin madalas yung mga kabahayan sa mga bandang dulo. So sa kanila bumabagsak ang mga tubig, lalo na galing dito sa may ilog, no? May malapit na ilog dito. So kapag umapaw nga ang ilog dito, damay-damay na lahat ng mga residente dito sa karatig na lugar dito. JF, kapag bumalik sila sa mga evacuation center, hindi naman ba nagkakaagawa ng pwesto? Paano ba ang proseso dyan? Ang sistema dito, Pops J, hiwalay ang mga senior citizen. Ang mga senior citizen ay nilagay nila dito sa first floor para daw hindi na daw mahirapan umakyat dito sa mga palapag dito. Ngayon naman, hindi naman sila ganun nag-aagaw-agaw, no? Nag-aagaw ng mga pwesto, no? Dahil yung iba naman ay marami pang mga vacant na bakanting espasyo dito para sa kanila kasi dalawang building naman ang nilaan para sa mga bakwit, no, na nais dito muna tumuloy. Diyan, JF, dyan sa may Barangay Zapote, sa may Las Piñas, kamusta naman ang supply ng pagkain at supply ng tubig? Sapat naman ba para sa mga bakwit? Yes, Pops J, no? Kasalukuyan ngayon nagkakaroon ng feeding dito, no? Mayroong mga donations na pumapasok dito sa evacuation center. So ngayon merong pila dito na mga bakwit, no, para makakuha ng pagkain. So, supply ng tubig naman
hindi naman sila nauubusan ng supply ng tubig. No? Sinirip din natin ang palikuran nila kanina at kumpleto pa naman at meron pa namang tubig dito. JF, bukod dun sa tirahan ng nakausap mo, meron pa bang areas dyan sa Las Piñas ang baha? Pops J, nung umikot tayo kanina, no, humupa na ang baha, no, sa karamihan ng lugar dito sa Las Piñas, no. Gaya na lang dito sa Zapote Alabang Junction na kung mapapanood natin sa ibang report kahapon na hanggang dibdib o lagpas tao ang baha. Ngayon ay humupa na at passable na itong Alabang or itong Zapote Alabang Junction. JF, paano kung magbalik na ang eskwela? Meron pa bang pwesto para sa mga bakwit na nalubog sa baha? Pops J, nakausap nga natin ng ilang official dito ng eskwelahan, no? At ang sabi nga nila ay maglalaan pa rin sila daw ng mga ilang classrooms, no, para sa mga hindi pa talaga kayang makabalik dun sa mga kanilang bahay nila dahil nga sa taas pa rin ng tubig. So pag nag-resume daw ang klase at ay asahan na rin nila na meron pa rin mga rooms, no, na available para sa ating mga bakwit. JF, dyan sa may bandang likuran mo, nakikita ko may mga nanay na nandyan sa corridor ng mga classroom. Ano bang ginagawa nila dyan? Yes, Pops J. Ayun nga, sabi ko kanina, meron ditong pila dahil nagkakaroon sila ng distribution ng pagkain. No? Oo. Pakita, JF. Pakita mo sa amin sampurado, kung anong nangyayari dyan. Oo. Okay. Pops J, ito ang kalagayan dito. So dito dito yung dulo ng pila, no? Oo. Oo. Ayan. So hanggang doon sa may dulo ng classroom. So kung yung sinabi ko kanina na hiwalay ang room ng mga senior citizen at ito yun, no? At dito yung room ng mga senior citizen. So hiwalay sila doon sa mga ibang bakwit. Oo. Ano ba yan? Pamerienda o hapunan na, JF? Mukhang pamerienda. Ito nga nakita ko, Pops, kasi ito mga tampurado, ito binibigay sa kanila eh. Champurado. Nako, mainit. Mainit, ano? Para sa maulang panahon. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, JF Rivera.